Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayong tatalakay ng mahalagang aral ng buhay na galing sa banal na kasulatan, ang ating pong Biblia. Kaya't marapat lamang na tayo ay tumawag tumingin ng tulong sa may akda ng buhay at ang nagbigay sa atin ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa iyong patuloy na pagpapahintulot sa amin na lumapit sa iyo at dinggin ang iyong tinig. Muli kaming kumikilala, Panginoon, na kami ay may mga karumihan at kami nakatayo, kami nakaharap ngayon sa isang Diyos na banal. Kaya't kami, Panginoon, ay humihingi ng paglilinis. Humihingi kami ng iyong patnubay, ng iyong gabay, at bigyan mo po kami ng kakayahang unawain ang mga katotohanan na kukunin at hahanguin sa iyong banal na kasulatan. Bigyan mo nawa, Panginoon, ng kapangyarihan at kakayahan ang iyong lingkod na maging instrumento ng iyong katotohanan. At tignan mong bawat isang tagapakinig ngayon, na nawa, O Panginoon, bigyan mo po ng talino at bukas na puso upang tanggapin ang lahat ng katotohanan na aming maririnig mula sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangalan naming Panginoon Hesus. Amen. Kung mapapansin po natin, kung tayo ay pamilyar sa kasaysayan ng pakikipagbaka ng ating Panginoon sa mga kaaway niya, ay merong isang bagay po tayong mapapansin. Karamihan po sa mga kumalaban ng gusto sa ating Panginoon ay mga taong relihiyoso. Yung mga tinatawag na Pariseo, Saduceo, mga skriba, mga saserdote, sila po yung kinikilalang pinakarelihiyoso sa kanilang bayan, ngunit sila rin yung talamak sa kasamaan. Handang pumatay ng hindi sasang-ayon sa kanila. Sagad sa kasinungalingan. Kung matatandaan po natin, nais pa nilang kumuha sila ng mga bulaang mga saksi upang ipahamak ang ating Panginoon. Papaano po nila napagsasama ang pagiging makasalanan at ang pagiging reliyoso? Pero hindi naman po sila lamang ang may ganitong kakayahan o ganitong katangian sa kasaysayan po sa modern history. Halimbawa po ang mga mafia, sila po ang pinakamalalang gumagawa ng mga krimen. Pero sila rin po ay mga reliyoso. Several years ago, ay ginulantang tayo halimbawa ng isang rape slay case ng involve ang isang mayor ng Laguna, si Mayor Sanchez. At karumal-dumal ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagtatanggol sa kanyang sarili, pinakita niya kung gaano siya kareliyoso. Mga kalyo sa tuhod dahil sa pananalangin, naglalakihang rebulto. Ano po ang dahilan? Ano ang dahilan ng ganitong uri ng kalagayan ng tao? Bakit niya nagagawa na pagsamahin ang kasalanan at ang pagiging reliyoso? At mamaya po pagkatapos ito, nais ko pong ipakita na hindi lamang po sila, lahat tayo ay may mga bahid ng ganitong uri ng kalagayan. Mayroon pong isang katangian ng Diyos na bagamat alam ng lahat, sinasabi ng lahat, ngunit hindi totohanang naunawaan mula sa puso. At ito po ay ang katotohanan ng ating Diyos ay banal. Kung tayo pamilyar sa banal na kasulatan, sa karanasan ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, nang magpakita ang Panginoon at ipinamalas ang kanyang kaluwalhatian, isa sa katangian nito ay ang mga anghel na umaawit at nagsasabing, banal, 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 holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Wala pong katangian ng Diyos nang inulit ng 3 beses. Alam niyo po, sa ating kapag tayo merong gustong i-emphasize, gustong bigyan ng diin, halimbawa tayo sumusulat, may isang bahagi rito gusto nating bigyan ng diin, di ba? Ginagawa natin, either ina-underline natin o kinukulayan natin. Ang mga Hudyo ng kanilang panahon, yung mga ancient people, kapag meron po silang gustong ipagdiinan, inuulit po nila
Katulad ang sinasabi ng Panginoong Hesus madalas, "Verily, verily, I say unto you." Gusto po niyang bigyan ng diin. At itong kay Isaiah, ang binigyan ng diin ay ang salitang banal. Banal, banal, banal. Thrice holy God. Walang ibang katangian ng Panginoon na binigyang diin ng ganito. Wala tayong makikita na sinabi ng pag-ibig, 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 o mabuti, mabuti, mabuti. Tanging ang kabanalan lamang niya ang binigyan ng diin, sapagkat ito ang madalas na tinatalikuran, binabaliwala, isinasaisan tabi ng mga tao. Now, ito po ang ating pag-usapan sa gabing ito. Ano po ba ang kabanalan? Anong ibig sabihin ng kabanalan? Alam niyo po yung salitang banal, pangkaraniwang salita lang naman yan nung araw Nung isinusulat po ang banal na kasulatan, ang ibig lamang po sabihin ng salitang banal is to separate, ihiwalay. Kung meron kang 10 piraso ng kasangkapan, kinuha mo yung dalawa, ang tawag nila doon, pinabanal. Ibig sabihin, inihiwalay. Ito'y common na salita lamang. Kapag ang isang bagay ay isinasa isang tabi para sa isang espesyal na gawain. Pero nang ito ay gamitin para sa Panginoon, kapag sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay banal, dalawang bagay po ang ibig sabihin. Ang unang-una, ito po ay isang pagpapahayag na pag sinabing ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay naiiba. Siya ay unique, hiwalay siya sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Ang lahat po ng bagay may katulad, may katapat. Pumili ka ng isang planeta, makikita mo na may kahalintulad na planeta. Ang pinakadakila at magaling na tao, meron din po siyang kahalintulad, meron siyang kapantay. At marami sila. Si Moses po, halimbawa, ay lumaki siya sa isang kultura na kung saan napakaraming Diyos na pantay-pantay. Ngunit ang ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Moses, ay itong una niyang sinabi, yung kanyang kabanalan, yung kanyang uniqueness, yung kanyang pagkakaiba. Kaya ang tugon ni Moses, Exodus 15:11, sino ang katulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos na nakilala ko? Who is like you? Majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders. Wala kang katulad, Panginoon. Ibang-iba ka. Si Isaiah, nang gusto niyang bigyan ng aliw ang mga tao, ang mga Hudyo, dahil ito ay malapit ng madala sa pagkabilanggo, sa captivity, ang binigyang diin ni Isaiah 40:25, ang sabi niya, to whom then will you compare me? Ang sabi ng Panginoon. Kanino niyo ako ihahalin tulad? That I should be like Him, says the Holy One. Wala akong katulad. Ibang-iba. Ni hindi natin maihahalin tulad ang Panginoon sa atin. Kahit na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang anyo, ngunit pinagdiinan po natin sa pamagitan ni Propeta Isaiah ng usap ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang kaisipan ko ay hindi ang kaisipan nyo. Ang pamamaraan ko ay hindi ang pamamaraan nyo, sabi ng Panginoon. Kung gaano kataas ang kalangitan sa lupa, ganun kataas ang aking pamamaraan at ang aking kaisipan kaysa sa inyo. Ang binibigyan pong diin dito ng ating Panginoon, hindi nyo ako katulad. Yung isip nyo, hindi ko isip. Yung pamamaraan nyo, hindi ko pamamaraan. At ito ay napakalayo sa inyo. Ang mga bagay na alam natin sa Diyos, ito'y mga bagay lamang na inihayag. At ito ay napakaliit na bahagi lamang ng kanyang katotohanan.
May mga taong gusto pang ilarawan ng Diyos ay isang matabang lalaki na may balbas na nakaupo sa trono. Inihalin tulad sa tao ang Diyos. Ang Diyos ay naiiba. Walang katulad. Ngunit merong isang mas madaling unawain tungkol sa kabanalan ng Diyos. Tungkol sa pagkahiwalay ng Diyos. Ito po na ang ibig sabihin ng kabanalan ng Diyos ay yung kanyang pagkahiwalay sa anumang kalikuan. Ito yung tinatawag na moral separation. Ito yung kanyang purity. Ito yung kanyang kalinisan. Malinis ang Panginoon at ang ibig po nating sabihin una sa lahat, He cannot and will not sin. Hindi magkakasala ang Panginoon. Ang sabi po ni Elihu doon sa aklat ni Job, far be it from God that He should do wickedness, and from the Almighty that He should do wrong. Wala pong pagkakamali, walang kasalanan, walang kalikuan, walang anumang bagay na maaaring magawa ang Panginoon. Kapag pinaratangan natin siya na gumawa siya ng isang mali, o gumawa siya ng isang kalikuan, hindi lamang po ito isang kawalan ng galang, kundi ito isang hindi mapatatawad na kalapastanganan. Maraming mga tao na hindi man diretsang sinasabi na nagkasala ang Diyos ay pinararatangan siya ng kamalian. Bakit nangyari sa akin ito? Kung totoo ang Diyos, bakit nangyari ito? Kung ako ang Diyos, dapat ganito ang gagawin ko. Hindi ko aalisin ko lahat ng mga makasalanan. Dapat pinarusahan. Ito po'y kalapastanganan sa Panginoon. Ginagamit natin yung ating isip upang hatulan ang gawa ng ating Panginoon. Ang Diyos bilang banal, ang lahat ng kanyang gawa ay tama at matuwid. Maunawaan mo man o hindi, tanggapin mo man o hindi, magkaroon ka man ng mga katanungan, karaniwang katanungan kung totoong merong Diyos. Bakit maraming patayan? Sabi nung isang namimiloso po, kung talagang totoo ang Diyos, ba't niya pinahintulutan na magkaroon ng Holocaust kung saan 6 na milyong Hudyo ang namatay? Kung tutuusin po natin, kung ikukonsidera po natin yung Great Flood during the time of Noah, higit pa po yan sa lahat ng kasamaan na atin pong masasaksiyan. Namatay ang lahat ng tao. Si Noah lang at yung kanyang pamilyang natira. Bakit niya ginawa ito? Sapagkat siya'y banal at hindi natin kayang hatulan yung kaisipan. So hindi lamang po na ang Diyos ay hindi nagkakasala, ang Diyos din dahil sa kanyang kabanalan, kailanman ay hindi nasisiyahan sa gawain ng kalikuan. Ang sabi po sa Psalm 5, verse 4, for you are not a God who delight in wickedness. Evil may not dwell with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evil. Man may not do particular sin. Maring hindi tayo gumagawa ng kasalanan o yung kasalanan may mga particular sin na hindi natin ginagawa. Pero nasisiyahan tayo. Tignan nyo ang mga palabas sa mga movies ngayon o sa television. Halos lahat merong homosexuality, adultery, vindictiveness. Hindi po tayo gagawa ng ganun. Hindi tayo magpapakabakla. Hindi tayo hindi ka gumagawa ng adultery. Hindi ka nagiging mamamatay tao sa iyong pagiganti. Pero nagagalak ka. Natutuwa ka. Kapag nakapaghiganti ang isang kakampi mo, tinatawanan mo ang kabaklaan. Nagiging joke lamang sa iyo ang adultery.
Hindi po ginagawa ito ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nilarawan sa atin dahil sa kanyang kabanalan na hindi siya nasisiyahan. Ang sabi nga sa atin ni Habakuk, he could not even as much as look at wickedness. Habakuk 1:13, ang sabi niya, napakadalisay ng iyong mata, Panginoon, upang tignan man lamang at hindi mo kayang tignan ang kamalian. Hindi mo kayang tignan ang kasamaan. Nasusuklam ang Panginoon sa kasalanan. Imaginin po natin kung gaano ang suklam na ng Panginoon sa kasalanan ng sanlibutan. Nariyan ang pagpatay, abortion, homosexuality, idolatry, at ang Diyos na napakabanal at puro ang kanyang paningin. Hindi po niya kayang tignan ito at siya ay nasusuklam na malaman ito. Nang ang ating Panginoong Hesus ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dala-dala niyang lahat ng kasalanan ng kanyang mga ililigtas. Ang Ama mismo ni hindi niya magawang tignan yung kanyang anak, kaya tinalikuran niya ang Panginoon. Kahit ang Panginoong Hesus ay nanangis at nagsabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwanan? Ito po isang matibay na kalagayan o katibayan ng Panginoon ay namumuhi at hindi nagagalak sa kasiyahan, sa kasalanan. At ang ikatlong paglalarawan ng kabanalan ng Panginoon, hindi po kailanman na magiging dahilan ng Panginoon ng pagkakasala. Nilinaw po ito ni Santiago kasi alam niyo po may mga tao na pag nagkasala ang Diyos pa sinisisi. Kung hindi ako ginawang mahirap ng Diyos, magnanakaw ba ako? Kung bakit pinayagan ng Panginoon na dumating sa akin yung tukso niya, alam naman niyang hindi ko kaya. Ang sabi po sa atin ni Santiago 1:13, ang Diyos kailanman ay hindi maaaring tuksuhin ang kasamaan at hindi siya maaaring magtulak sa kasamaan. Ang lahat ng mabuti at perfect gift ay galing sa Diyos at ito'y bumababa mula sa Ama ng kaliwanagan na walang kailanman ang pag-alinlangan. That is James 1:13. Hindi po maaaring maging dahilan ng kasalanan ang Diyos. Kapag ang tao nagkasala, hindi dahil sa gawa ng Diyos. Pero bakit kailangan po nating pag-isipan o pag-usapan ba ito? Katulad ng nasabi ko, alam naman ng marami. Tinatanggap ng lahat na ang Diyos ay banal. Alam niyo po, iba yung kilalanin mo, tanggapin mo na ang Diyos ay banal, iba po yun sa talagang nakaranas ka ng kabanalan ng Diyos. Iba yung nalaman mo ang Diyos ay banal kaysa yung kinilala mo ang Diyos na banal. Meron pong 3 kasaysayan sa Lumang Tipan na magpapakita sa atin at pakikita po natin yung larawan natin dito. Now, I will not ask you na tignan sa Biblia sa ngayon. Maaari lamang, isulat nyo na lamang kung saan ito makikita at basahin nyo. Ang una pong tao na nagpakita ng kawalan ng pagtanggap, kawalan ng pagkilala sa kabanalan ng Diyos ay ang 2 magkapatid na sina Nadab and Abihu. Doon po sa Leviticus 10, sila po yung mga saserdote. Sila po yung in charge doon sa pag-aalay sa ating Panginoon. Doon sa pagbibigay ng offering sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon. At sa aklat ng Levitico ay masusing ipinakita ng Panginoon every step kung paano lalapit sa Diyos. Sapagkat kung pababayaan ng tao na lumapit sa Diyos, anong gagawin ng tao? Anong katiyakan na tatanggapin ng Panginoon?
Pero dito sa Leviticus 10, sa kayabangan ng puso nitong si Nadab and Abihu, lumapit sila sa Panginoon sa paraan na hindi pinag-uutos ng Panginoon, sa kanilang sariling paraan. At alam niyo po ba nangyari? Leviticus 10:2. Mayroon pong fire na galing, may apoy na galing sa Diyos. Sinunog ang magkapatid. Nang makita po ito ni Moses, naunawaan kagad niya kung bakit nagkaganon. Ang sabi ni Moses, verse 3, kaya Aaron, na ama ng dalawang ito ang sinasabi ng Panginoon, na kapag lumapit ka sa akin, dapat ituring mo ako na banal. At sa harapan ng lahat ng tao, dapat akong luwalhatiin. Naunawaan kagad nitong si Moses kung bakit ganon ang naging kalagayan ng magkapatid nito. Sila yung mga saserdote. Itinuturo nila ang kabanalan ng Diyos. Pero sa paraan ng kanilang paglapit sa Diyos, hindi nila kinilala na ang Diyos ay iba. Ginamit nila yung sarili nilang isip. Ganito po ang kalagayan. Alam niyo po ba, libo-libo ang relihiyon. At sinasabi ng lahat, ganitong paraan. Do you simply assume you can approach Him? Dito po makikita natin kung gaano ang tao ay walang pagkilala sa kabanalan ng Panginoon. Paano niyo ipinakikita ito sa pagsamba? Tingnan niyo ang nangyayari sa mga pagsamba ngayon. May mga entertainment, may mga comedies, may mga idolatrous practices na hindi iniuutos sa salita ng Panginoon. Inaakala po ng tao, sasabihin pa ng tao, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya tayong paraan, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Ang nagsasalita po ng ganito, hindi niya alam ang kabanalan ng Diyos. Ang nakakaalam ng kabanalan ng Diyos, hindi ito magtatangka na lumapit sa Diyos sa kanyang sariling pangunawa at sariling paraan. Ang gagawin niya, hahanapin niya sa banal na kasulatan. Ikaw, papaano mo sinasamba ang Diyos? Papaano ka lumalapit sa Kanya? Anong iyong pamamaraan? Ikaw ba'y nagpapalagay din katulad ng marami na okay lang ito, kahit sa CR, pwede ako mag-pray? Ano ang iyong palagay dun sa araw na itinakda ng Panginoon para siya isambahin? So nakita po natin ang puot ng Diyos ay naging visible, kitang-kita kay Nadab and Abihu. Hindi man nangyayari ito ngayon na hindi nagpapa-ula ng apoy ang Panginoon. Ngunit ang puot niya ay naroon pa rin. Ang ikalawa po na nagpakita rito ay si Uza. Si Uza, doon sa 2 Samuel 6-7, di natin siya kilala kung sino. Walang binanggit kung ano siya. Pero siya ay meron pong gusto ni David dalhin yung kabanang tipan ng Panginoon. Yun pong kanyang kabanang tipan, ito po ay ang simbolo ng kanyang presensya. At kabilin-bilinan niya, dahil ito ang aking simbolo ng presensya, walang sino mang hahawak yan. Pero nang matutumba yung kabanang tipan, hinawakan ni Uza. Sabi niya, mapuputikan, marurumi yan. Para niyang sinabing, yung putik, marumi. Pero yung kamay ko malinis, pwede kong hawakan. Immediately he was killed by God. Kailangang turuan ng Diyos ang bayan na makita nila na pag sinabi ng ating Panginoon, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. At ang ikatlo yung nakita natin kanina doon, yung binanggit ko kanina, itong si Isaiah, nagpakita ang Panginoon sa kanya, umaawit ng kabanalan, agad-agad si Isaiah, nagsabi niya, "Woe unto me, I am undone." At agad niyang kinilala yung kanyang kasalanan. At siya nilinis ng Panginoon at naging pagpapala sa kanya ang biyaya ng masaksihan niyang kabanalan ng Panginoon. So nakita po natin yung uri ng buhay natin kung susuriin lamang natin. Ang iyong pagbabaliwala sa banal na kasulatan. Ang iyong pagpapasya
na nag-aakala na tatanggapin ng ating Panginoon. Ito ay isang pagpapakita na hindi mo kilala ang Panginoon. Alam niyo ba na kung titignan ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan, walang sino man ang maaaring tumayo mismo sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat lahat tayo pinanganak sa kasalanan. Tayo nagkakasala araw-araw sa harapan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nag-utos at hindi natin sinunod, ito po'y paglapastangan sa kanyang kabanalan. Kaya't kailangan natin ng itong dahilan kung ba't natin kailangan ng Panginoon. Walang sino mang maaaring umarap sa Diyos sa kanyang kabanalan na hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 8, maging ang iyong paglilingkod ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Proverbs 28:9, maging ang iyong panalangin ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin nang may magtatakip sa atin upang hindi makita ang ating kasalanan at hindi tayo maabot ng puot ng Diyos dahil nalapastangan ng kanyang kabanalan. At yung pagtatakip na yan, yung ministeryo na yan ng tinatawag nating atonement o pagtatakip, si Jesus po ang nakagawa lamang niyan. Ang na kay Kristo ay tinitignan ng Diyos na taglay ang kabanalan ni Kristo. At ang na kay Kristo ay tinitignan ng Diyos na bayad ng kasalanan. Kaya kung wala si Kristo, ikaw ay hubad at makasalanan sa harapan ng Diyos na banal. At ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Mga kaibigan, magpo natin itong baliwalain. Kung ikaw ay haharap sa Diyos na banal, kahit na sabihin natin na wag mo tignan ang banal na kasulatan, tignan mo na lamang iyong sarili. Ikaw ba'y nakapagsinungaling? Ikaw ba'y tumingin ng may pagnanasa sa iba? Ikaw ba'y nagnasa ng bagay na hindi sa iyo? Ikaw ba'y namuhi, nagalit? Ang lahat pong ito ay pagsalansang sa Diyos at ito ay isang paglapastangan sa kanyang kabanalan. How can you stand before God? Kaya nga yung ibang lakas ng loob mananalangin. Sorry. Nang walang pakundangan sa dumi ng kanyang puso. Ikukumpara lang niya yung kanyang sarili doon sa mamamatay tao na ako ay hindi mamamatay tao, ako ay hindi rapist. Ibig sabihin nito lang hindi niya kilala ang kabanalan ng Panginoon na kahit maliit na kasalanan ay hindi kayang tignan ng Panginoon. Kailangan mo, kaibigan, si Kristo. Kailangan mong isuko ang iyong buhay sa Kanya. Kung hindi maging ang iyong panalangin, ay karumal-dumal sa kanyang harapan. Ang iyong paglilingkod ay karumal-dumal sa kanyang harapan. At kahit sa pakikinig ninyo ngayon, huwag ninyong isipin na ito'y mabuting nagawa ninyo na kinagigiliwan ng Panginoon. Hindi po. Hindi ito mabuting nagagawa kundi ito'y maaaring maging daan lamang na makilala mong Diyos sa pamagitan ng Panginoon. Hindi po ito mabuting gawa. Ito'y paraan ng Diyos upang abutin ang iyong puso at sabihin sa iyo na ikaw ay marumi at kailangan mo ng paglilinis mula sa ating Panginoon. Banal, banal, banal ang ating Panginoon. Wala tayong magagawa upang tayo ay maging malinis. Tanging ang banal at matuwid na Panginoong Hesus lamang ang makagagawa ng paglilinis sa ito. Lumapit ka sa Kanya. Isuko mo yung sarili. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Kilalanin mo na hindi ka karapat-dapat tumayo sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Humarap ka ng may takot sa iyong puso at manampalataya ka kay Kristo.
Manalangin tayo. O aming Panginoon, ang tao ay puno ng kayabangan ng puso. Marami ang nag-aakala na kami ay good enough na lumapit sa iyo, manalangin sa iyo, magpakareliyoso, samantalang kami ay punong-puno ng kasalanan. Tingnan mo, Panginoon, ang bawat isang narito na nakinig ng mensahe nito. Humihingi kami ng habag sa iyo, Panginoon. Ituro mo, ipamalas mo, ipadama mo ang iyong kabanalan at hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay tunay na magkaroon ng banal na takot humarap sa iyo upang ang lahat ay tumakbo sa Panginoong Hesus na nagnanasa ng kapatawaran, nagnanasa ng pagliligtas. Gumawa ka, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Huwebes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gallery review mo.